Magandang gabi bayan. Isang pagbati po na napakagandang gabi po sa ating lahat. So mga kababayan, gagawa muna tayo ng maiksing video po. At yung isang basher po natin doon sa unang upload po natin, sasagutin po natin. So unang salang pa lang natin mga kababayan sa mundo ng social media, may basher na po agad. So hindi natin masisisi dahil kanya-kanya tayong pag-iisip. Patungkol doon sa reaction po natin. So nagtatanong po siya kung ano daw may tulong po ng reaction. Actually po wala pong may tulong yung reaction dahil yun nga, reaction lang po. Hindi ko naman sinasabi doon na tutulong tayo sa bayan o tutulungan natin yung mga nangangailangan ng tulong. Hindi po. Kaya nga reaction dahil hanggang doon lang po, reaction lang po. Pero ganun pa man, maraming salamat po dahil kahit pa paano pinakinggan mo rin yung upload po natin doon. So maraming salamat po. At meron lang po akong itatanong, kung tama po ang mga pinagsasabi po ni Madam. Kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakapir na. Siyempre po, ang masusunod, lahat sila ay ikitungo niya sa kanyang vice-presidente. Sa katunayan, magkatabi pang dumalo ang presidente at vice-presidente sa graduation ng Pakinggan niyo po, guys. Diwa Class 2024 nitong Biyernes na umaga, kung saan makikita pang nagbubulungan at nagtatawanan ng dalawa. Samantala, tumanggi namang sumagot ang First Lady kung dapat bang ipagtanggol ng kanyang hipag na si Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid mula sa mga birada ng dating Pangulo. Lalo't alam naman ng lahat na matalik na magkaibigan ang pamilyang Duterte kay Senator Amy Marcos. Isa-isa ring sinagot ni Mrs. Marcos ang mga akusasyon sa kanya, tulad ng kung sunod-sunuran sa kanya ang Pangulo at kung siya ba ang nagmamaniobra sa pagtatalaga ng mga matataas na opisyal sa gobyerno, at matapang niyang sinagot na kung siya raw ang masusunod, lahat sila ay matitigi. If I'm in charge of that, lahat sila patay. Ako pa? Samantala sa kanyang TikTok account, ibinahagi ni Vice President Sara. Narinig niyo mga kababayan? Ayun po ang itatanong ko po, kung tama po ba yun na sabihin po ng isang First Lady ng Pilipinas po, na kung siya lang daw yung masusunod, lahat po ay mamamatay. Naku po, ang tindi. Matindi ka talaga, Madam. Ayun po mga kababayan. Grabe, ang tindi ni Madam. So meron pa po karugtong itong balita. Duterte ang tila sagot at patama niya sa kabilang partido. Another name para sa mangga. Unsa man. Tawagan niya mangga gamit. siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady
Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha. Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya, pinadala niya sa isang amiga niya. Pero, ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala may mga kasunduan gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha, pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. Linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos. Panahon pa po ng eleksyon, ginegera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako kahit gano'n kong kalapit kay VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung merong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan, no? Si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro, ganun lang talaga siya. Walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan. Touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya nung eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya, hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabi pakasalan na yan? Kaysa naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag di siya nag-asawa. Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood, nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Diba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yun nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara sa presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. That work. Tinendorso ng PDP Laban ang 4 nilang miyembro para sa pagkasenador sa 2020. Ayan po mga kababayan. So napakinggan po natin yung paliwanag po ni Attorney Harry Roque. So matagal na pala sinisiraan si Inday Sara. Ika nga,
pag magandang ginagawa yung isang tao, hahanapan talaga ng mali siya. Hahanapan talaga siya ng mali para siraan. Mantakin nyo mga kababayan, mula nung kampanya pa, napakatagal na po. So ngayon pa pumutok, ibig sabihin matagal na po yung galit ni Madam kay Inday Sara. So tinitiis lang po, ngayon lang po pinalabas. Grabe, sabog nagsabog buong mundo. So maraming salamat pala sa mga viewers natin, yung nasa Japan. So maraming salamat po. At yung mga kababayan po natin dito sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong lahat. Mamaya po mga kababayan, itry po natin magla-live kung kaya po ng cellphone po natin, kasi cellphone po yung gamit po natin. So hanggang dito muna yung video po natin guys, para meron po tayong ma-upload po, para po marinig po ng isang basher po natin ang sagot natin. So hanggang dito na lang mga kababayan, at magandang gabi po ulit sa inyong lahat.